Magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa ang nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay tumutukoy sa pagkakaisang damdaming politikal ng mga mamamayan upang tapusin ang pamamahala at impluwensyang dayuhan sa loob ng bansa ang kanilang kinabibilangan. Mga salik at pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo. Ang nasyonalismong Indian ay nagsimula ng umusbong mula pa noong ika-18 na siglo. Ang mga may kayang Indian na nakapag-aral sa paaralang Briton ay nagkaroon ng mga kaalaman tungkol sa nasyonalismo at demokrasya. Dalawang pangkat na naglalayong mapatalisik ang dayuhang pamamahala sa India. Una, Indian National Congress taong 1885. Hinangad ng mga pangkat ng Indian National Congress ang kasarilan mula sa mga Briton para sa lahat ng mga Indian anumang uri o katayuan nito sa lipunan at uri ng relihiyong pinaniniwalaan. Pangalawa, All Indian Muslim League taong 1906 na itinatag ni Muhammad Ali Jinnah. Pagtatag ng naghihiwalay bansang Muslim mula sa itinatag na British India noong 1947. Ito ay bunsod ng kanilang pangambang maaring maging makapangyarihan ang mga Hindu. Noong 1918, matapos ang unang digmaang pandaigdig, inasahan ng mga Indian na tutuparin ng mga Briton ang kanilang ipinangakong kasarinlan, ngunit sila ay muling itinuturing ng mga ito bilang mga second class na mga mamamayan. Ang Rowlatt Act. Sa batas na ito, ang pamahalaang Britain ay pinagkalooban ng karapatang supilin at ikulong ng 2 taong walang paglilitis ang sinumang tututol sa patakaran ng Britain. Ang Amritsar Massacre. Ang Amritsar Massacre, ang mga Muslim at Hindu ay nagtipon sa Amritsar, kabisera ng lungsod ng Punjab. Layo ng mga Muslim at Hindu na mag-ayuno, manalangin at makinig sa talumpating politikal ng kanilang mga nasyonalistang leader. General Reginald Dyer, ang komandanteng Briton sa Amritsar, na nag-utos ng pagpaputok ng rifle ng walang anumang babala sa tagal ng 10 minuto. At dahil dyan, 400 na Indian ang napatay at 1,200 ang nasugatan sa pangyayari. Iba't ibang manifestasyon ng nasyonalismo sa Timog Asya. Si Mohandas Karamchand Gandhi, kilala bilang leader sa larangan ng politika sa India, isa rin sa mga masigasig na leader ng kilusang pangkasanilan sa bansa, ang nagpasimula ng prinsipyong satyagraha na nangangahulugang walang karasang pagtutol ng mamamayan sa anumang hindi makatarungang batas or civil mass obedience. Kilala bilang Mahatma na ang kahulugan ay dakilang kaluluwa or great soul. Pinarangalan din bilang ama ng bansang India. Alituntuning ipinatupad ng mga Briton na ayaw sundin ng mga Indian sa utos ni Gandhi. Una, iwasang bilhin ang anumang gawa mula sa Britain. Pangalawa, iwasan ang pagpasok sa mga paaralang pampubliko. Pangatlo, tutulan ang pagbabayad ng buwis. Pang-apat, iwasan ang pakikisa sa halalan. At panglima, boycott ang kasuotang yaring Britain. Ang Salt March ni Gandhi. Ayon sa batas na ito, sa pamalaan lamang maaaring bumili ng asin ang mga Indian at kinakailangan din nilang magbayad ng kaukulang buwis sa pagbili nito. Upang ipakita ng kanilang pagtutol, si Gandhi at ang kanyang mga tagasunod ay naglakad sa distansyang 240 milya patungong baybay dagat at sumalok sila ng tubig at sinimulang gumawa ng asin. Government of India Act. Ang batas na ito ay nagbigay ng higit na kalayaan sa mga lalawigang sakop ng Briton sa India na pinamunuan ng mga Indian. Winakasan din ng batas na ito ang sistemang diarchy kung saan ang pamunuan ng bansa ay nagmumula sa mga lokal na opisyal na pinamumunuan naman ng nakatataas na mga opisyal na Briton. Pinasimulan din ng batas na ito ang tuwirang halalan na nilahukan ng 35 milyong Indian at isinaayos ang lalawigan. Sa bisa ng batas na ito, ang Burma ay tuluyan ng hiniwalay sa India. Ang mga Turk. Ang nasyonalismong Turk ang unang ipinahayag ng Samahang Turkanian or Turkanian Society na itinatag noong 1839 ng mga Tartar na naglalayong mapagbuklod ang mga mamamayang Turkic ng Imperyong Russia. Ang salitang Turan ay nagmula sa pangalan ng isang lupain sa Persia na matatagpuan sa silangang bahagi ng Iran kung saan naninirahan ang mga Turkic at Turan. Si Mustafa Kemal Ataturk. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinagpatuloy ng mga Turk ang pakikipaglaban para sa kanilang kalayaan. Ang kasunduan sa Versailles ang nagwakas sa unang digmaang pandaigdig.
Itinatag ni Mustafa ang Republic of Turkey, ang kauna-unang republika sa kanlurang Asya. Nagtatag din siya ng Kemalism or anim na palaso, ang prinsipyong bumubuo sa anim na katangian ng Republic of Turkey. Si Kemal ay namatay noong 1938 at dahil doon sa pagtatag ng Republic of Turkey, si Kemal ay kinilala bilang ama ng mga Turk. That's it for today. Have a nice day ahead. Goodbye. This is Sir Marson.